meron tayong, itatry ko yung Cheetos jalapeno cream cheese. So, meron tayong Cheetos na snacks. At meron akong cream cheese here. At meron tayo, not jalapenos pala. It's the peppers. So, nakita ko lang to sa TikTok actually, and I wanna give it a try because why not, right? Kailangan ko bang hugasan to or kahit hindi na? Just give it a try. Because I think magiging masarap to. Mahilig pa naman ako sa maanghang. Yeah guys, so ano bang gusto nyong pag-usapan? Like, while I'm doing this. Is any one of you guys interested kung paano ako nakapunta ng Canada? So, pumunta ako dito sa Canada as an international student, 2023. So, I just finished my studies last year, April. Ang kinuha ko ay 2 years program, which is marketing, business admin, major in marketing. And, natapos ko naman siya on time. Kahit na alam kong hindi ako magaling sa math, yun ang kinuha ko. Actually, nahirapan ako sa accounting, sa finance. Yeah, lahat ng merong math, nahirapan ako. Like, kailangan kong mag-aral talaga para lang maipasa yung mga yun. Kahit na 50% ang passing score dito, para sa akin mahirap pa rin kasi hindi nga ako magaling sa math, right? Hindi naman lahat ng tao nabibiyayaan ng ganong katalinuhan. Okay? So, natapos ko siya on time. Tapos, in-invite ko yung parents ko dito. In-invite ko sila nung graduation. Punta sila dito nung graduation ko. Last June? Yeah, June. Nagstay lang sila dito for 2 weeks. And yung 2 weeks na yun, nag-leave ako ng leave vacation ako noon, leave of absence sa work para mai-travel ko sila, maipasyal-pasyal, ganun. Pero ang dating ko dito is international student, kasama yung boyfriend ko, which is si Shelo J. Siya naman yung common law partner ko that time. Until now, not that time. So, yeah. Hindi pa kami stable dito, pero at least, di ba? Ginagawa namin ng paraan lahat. Hindi naman kasi basta-basta yung ginastos na pera para lang makapag-aral, makapunta dito. And then, yun, international student ako. Tapos ngayon, nag-work ako sa pharmacy. Nag-work ako sa BC Ferries. Tapos siya, si CJ, nag-work siya as a roofer. Like a construction or skills worker. Kasi nga yun yung isa sa mga requirement para lang makapag-stay pa kami dito, makakuha ng permanent residency. Kaya yun ang work niya. Kahit ako, kaya ako pinasok ang pharmacy assistant kasi alam kong isa siya sa makakatulong sa pagkuha namin ng permanent residency dito sa Canada. And sana hindi pa mabago yung rules na yon. Kasi hindi pa kami eligible para makapag-apply because I need more working hours. And yeah, sa mga taong nagsasabi na nag-asawa ako para lang pumunta dito sa Canada, nagkakamali kayo. Kasi lahat ng to ay galing sa pagod, sa pagre-research namin kung paano kami makakapunta dito together. Like, hindi naman kailangan magpakasal or whatsoever para lang makapunta kayo sa ibang bansa na magkasama.
maraming way, maraming paraan para magkasama kayong pumunta, hindi lang ikaw mag-isa, at hindi lang ikaw mag-isa ang hahamon sa buhay, right? Kasi, nasa ibang bansa ako, pero kailangan ko din ng safe space, kumbaga. Kasi malayo na nga ako sa pamilya ko, tapos wala pa akong kasama dito. Like, paano na? I know, naiintindihan ko yung ibang OFW, kasi my dad, yung papa ko ay isang OFW din. Naiintindihan ko na mahirap, kaya hindi ko ginaya na ako lang mag-isa ang nasa ibang bansa. Gusto ko meron akong kasama. Kasi yung nga, mamimiss mo yung pamilya mo as in. Nung pagdating ko dito, ay Diyos ko, like, umiiyak ako. Kada December, lagi akong parang na-anxiety ako, nade-depress ako. Kasi naalala ko yung family ko back home, na namimiss ko ba yung bonding namin together, yung lagi kaming kumakain sa labas, mag-aayaan, kahit na sapat lang ba yung pera namin, yung para lang makapag-enjoy, magkaroon ng bonding sa family, makapag-share ng kung ano man yung nangyayari sa sari-sariling buhay, ganon, kung ano man yung magiging goal namin, kung ano yung mga plans namin together, yun. This is actually good. Masarap siya, kaso kulang yung cream cheese na nilagay ko. Tama ba? Cream cheese, tsaka bell pepper, and Cheetos? Random ko lang kasi siya naalala habang nag-grocery kami last time. So, random ko lang siya kinuha sa grocery store. I don't think there's so special in here. Parang nababalance lang siya, kumbaga, kasi kumakain ka ng junk food, then kumakain ka ng gulay at the same time. But, walang special dito sa trending na to for me. Like Cheetos, bell pepper, and cream cheese, nothing special. It's just the same. Maybe kailangan ko lang siyang dagdagan ng Cheetos pa para ma-feel ko yung parang wala kasing anghang. Gusto ko nang maanghang. May jalapeno naman na itong binili kong Cheetos. Like, so, ngayon, nang dumating kami dito sa Canada ng CJ, nakatira kami sa mama niya. Tumira kami dun like for 2 years. Tumira kami dun ng 2 years. Kakalipat lang namin dito sa apartment na to nung September. So, kasi napag-desisyonan namin, what if bumukod kami, hamunin namin yung sarili namin, kung paano mamuhay nang kaming dalawa lang, kung kaya ba namin. Kasi iba yung buhay dito, tsaka iba yung buhay sa Pilipinas eh. Like, sa Pilipinas, kaya-kaya mong mabuhay doon. Kahit wala kang trabaho or whatsoever, kahit maliit lang yung kinikita mo, kaya mong mabuhay doon forever. Kasi, wala kang binabayadang bahay. Wala kang binabayadang hydro. Kung nakatira ka sa magulang, like, ako, kapag nasa Pilipinas ako, sa parents pa rin ako nakatira, for sure. Kasi hindi naman kami pinapalayas ng parents namin eh. Like, as long as gusto namin umuwi doon, why not? Yun, yung wala kang binabayad ng bahay, wala kang inaalalang insurance ng sasakyan every month, wala kang inaalalang
kuryente, tubig, like that. Wala kang inaalalang phone bills. Wala kang inaalalang, ano pa ba ang kailangan naming bayadan every month. Not like sa Pilipinas na may cellphone ka, as long as may wifi sa bahay nyo, then, yeah, wala ka nang babayaran after that. Yeah, like separate din yung phone ko, tsaka yung cellular. I mean, the cellular, yun yung binabayadan ko ngayon. And then, meron pa kaming wifi dito sa bahay na kailangan naming bayadan monthly. So, added yun. Like, monthly. Tapos, mawawalan ka ng work. Like, paano na? Paano ka na makaka-survive dito sa Canada? Hindi ka pwedeng magtrabaho lang ng isa na ang kinikita mo ay minimum wage. Hindi mo kakayanin yun. Like, hindi talaga. Kasi grocery pa lang kuha na yun eh. Paano na yung monthly expenses mo na rent, insurance, lalo na yung mga may nuhulugang sasakyan, right? So, paano na? So, kapag what they call that one, minimum wage ka, tapos isa lang ang work mo, like, how? Paano mo ginagawa? Pwedeng paturo? Kasi eto ako, nag-work ng 2 work. And then, meron pa kaming isang, like, part-time. Panggabi siya, cleaning. So, naglilinis kami ng mga grocery stores. Naglilinis kami ng mga office. Pang ano lang ba, pandagdag, kumbaga, para parang yung, kumbaga, yung first paycheck namin, mapupunta sa bills. And then, the second paycheck, depende na kung merong maiiwan ulit, itatabi mo na yun sa savings mo. If meron kang maitatabi, right? Tsaka dito sa Canada, nabibili mo lahat ng gusto mo as long as may pera ka. As long as nag-work ka, right? Unlike sa Pilipinas, ang hirap kayo. Hindi ko kaya makabili ng mga branded camera. Hindi ko kaya makabili ng mga branded shoes. Kahit nakikita ka doon, ang hirap bilhin nun. Kasi 'di ba? Like 5,000 pesos para lang sa isang sapatos na kinita mo ng 2 linggo. Like, it's not gonna be worth it. And also, ngayon, kaya ako dito sa bahay ngayon, kakatapos ko lang sa work ko sa pharmacies. And then, wala akong work sa ferry. Because slow season nga. So, minsan tatawagan ka, minsan hindi. So, dapat meron kang reserba na ibang work. Hindi lang pwedeng umaasa ka sa isang job. Kasi you'll never know kung mag-lay off, kung hihina ba yung company, or whatsoever. Yeah, so andito na kami ng 3 years na. And then, 2 lang kami nakatira dito sa apartment na to. Napag-desisyon na namin dito kami tumira. Kumuha ng 1 bedroom. Kasi yun yung nakikita namin magiging comfortable kami. Which is totoo naman. Yun yung nararamdaman namin dito. Komportable kami. Nagagawa namin lahat ng gusto namin. Yun. Sa mga taong nagsabing nag-asawa ko, nasa ng singsing. Hindi pa po ako nag-aasawa. At wala pa po sa plano ko yun. Kasi marami pa po akong pangarap. Like, alam niyo nung pag-alis ko sa Pilipinas, maraming chismis ang nangyayari tungkol sa akin. Like, naririnig ko, ay, si Marie, nakaalis lang yan dahil nag-asawa siya, kaya siya nakapunta ng Canada. Alam niyo, masakit yun sa akin. Kasi hindi naman talaga iyon ang ginawa ko. Nagpakahirap akong mag-aral ulit. Kahit nakakatapos ko lang mag-aral ng kolehiyo sa Pilipinas, nag-aral na naman ako ng 2 taon dito. So, para din akong
doktor na walang tigil sa pag-aaral, 4 na taon sa Pilipinas, 2 taon dito, total of 6 years of studying like diretso. Tapos pagdating mo dito, kailangan mong magtrabaho habang nag-aaral. Hindi naman ganun ang buhay ko sa Pilipinas, right? So, a lot of changes sa akin yun. And I know na hindi madali ang pinasok ko, pero alam kong dito gaganda ang buhay ko at alam kong mabibigay ko ang gusto ng pamilya ko. Like for example, my mom tsaka yung papa ko, nadala ko sila dito ng graduation, na travel ko sila. And then yung ate at kuya ko, na ipasyal ko sila sa Hong Kong at tsaka sa Macau. Nitong December lang na nakaraan. Isa yun sa mga list ko na ginawa ko kasi alam niyo yung feeling na minamaliit kayo, tapos ngayon kaya mo na. Like, hindi naman sa pagmamalaki, pero ngayon masasabi mong malayo na, pero malayo pa. Right? So, yun lang sa ngayon. Bye!